Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po at muli tayo ay nagsama-sama upang papurihin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na may likha at siyang nagligtas sa atin. At siyang nagdala sa atin sa araw nito upang siya ay papurihan at sambahin at pasalamatan. Ihanda po natin ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig na kanyang salita. Sa Diyos na kapurihan, kalwalhatian, tumayo po tayo lahat para sa ating call to worship and open prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa awit 30 or Psalms 30. At ito pong sinasabi. I will extol you, O Lord, for you have drawn me up, and have not let my foes rejoice over me. O Lord, my God, I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life from among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. As for me, I said in my prosperity, I shall never be moved. By your favor, O Lord, you made my mountain stand strong. You hid your face, I was dismayed. To you, O Lord, I cry, and to the Lord I plead for mercy. What profit is there in my death if I go down to the pit? Will it thus praise you? Will it tell you your faithfulness? Hear, O Lord, and be merciful to me. O Lord, be my helper. You have turned for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, that my glory may sing your praise and not be silent. O Lord, my God, I will give thanks to you forever. Tayo kayo na. O muli, aming Diyos, ay aming papagpurihan at pasasalamatan. Itataas ang iyong pangalan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nandun para sa amin. Sa kabila ng aming mga paghihirap, ang mga nararanasan, ang problema dumating sa aming buhay. Kayo ay nandyan, Panginoon. Tunay at tapat na siyang nag-iingat sa amin, nag-aalaga. Siyang aming malalapitan sa oras ng pangangailangan. Siyang aming kanlungan. Ang aming kapahingahan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos. Siyang tunay at buhay. Walang makapapantay sa inyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na amin. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Dalangin namin, Panginoon, sa araw niyo. Kayo, Panginoon, ang siya mangusap sa aming mga puso at isipan. At tanging ikaw lamang aming purihin at sasambahin. Sa inyo lamang, Panginoon, nakatuon ang aming mga isipan sa pagsamba sa iyo, sa pagpuri sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, mga kasalanan, kayo binigyan hanggang magpatawad. Sadyang napaka lawak ng pakikipag-lawak ko. Yung awa, yung pag-ibig, ngunit na napakadakil. Siyang naglagay sa amin, Panginoon. So tayo po namin ngayon. Kaharap sa inyong harapan. Katutugon na may papuri. Salamat sa aming mga puso. Dahil sa inyong ginawa sa aming buhay. Sa inyong pagliligtas. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahit sa isang anak. Ang Panginoon sa Kristo. Siyang nagbibigay ng kanyang buhay para sa amin. Siyang aming malalapitan. Salamat. Muli, Panginoon,
Taas ka namin pinasasalamatan sa araw na ito. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, karapat-dapat sa aming pagsamba. At ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Purihin ka sa amin. Kung aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming Diyos na kapagligtas. Amen. Ngayon po ay dalawa na po tayo sa ating community singing. Inaalalahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalm 30 verse 1 to 5 says, I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cry to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life from among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. Ito ay awitin ng kagandahang loob ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Makikita natin na pinupuri ni Haring David ang Panginoon dahil hindi siya inayaan ng Diyos na mapahamak. Noong maginhawa ang kanyang buhay, nagtiwala siya sa kanyang sarili at sinabi, kahit na kailan hindi ako matatalo. Bilang disiplina sa kanya, nagpadala ang Diyos ng karamdaman at mga kaaway. Dahil dito, natutong sumaklolo si Haring David sa Panginoon. Pinagaling siya ng Panginoon at niligtas ang kanyang buhay. Bilang tugon sa awa ng Diyos, hinikayat ni Haring David na ang lahat ay magpuri sa Diyos at siya'y pasalamatan. Tulad ng pagliligtas kay Haring David mula sa isang malubhang karamdaman at sa kanyang mga kaaway, ipinakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob nang ipadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang pagilingin tayo sa isang malubhang sakit na ating ikapapahamak. Dahil si Kristo ang umako ng bawat hampas para sa ating mga kasalanan, ang bintang ng lahat ng ating mga kasalanan ay ibinilang sa Kanya. Tayo ay napawalang sala at ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Kanyang galit ay sandali lamang, ang Kanyang paglingap ay habang buhay. Ang ating kalumbayan ay napalitan ng malaking kagalakang hindi maaagaw ni naman. Kaya mga kapatid, halina tumawid at magbigay ng mataas na papuri at pasasalamat sa ating Diyos na mahabagin na tagapagligtas. Let's sing who is like the Lord. Servants, hosts of heaven, all creation praise the name of the Lord. Night and morning, sing His glory now and forevermore. Earthly kingdoms, all dominions, bow before Him, praise the name of the Lord. Holy, God is worthy now and forevermore. Crowned with adoration, He is high above the nations, ruling the sky, the Lord our God. Ruling the sky, the Lord our God. What are we meant to redeem us? Praise the name of the Lord in His kindness. He will keep us now and forever.
God raises us from the ashes. He has turned me to gladness. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God?
worship in our heart. So is satisfied in me alone. Lakuan mo natin ang ito ngayon. Ano ito gagawin? Good morning. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pananalangin. So, ipikit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Oh Lord, indeed you are our Redeemer, our greatest treasure and wellspring of our soul. We thank you, O Lord, for placing these songs in our hearts. That through it, O Lord, we can pour out, O Lord, our joy, adoration, our praise, our thanksgiving to you for all that you have done. We thank you, dear Lord, that through these songs that are beautifully sung by your people, each Sunday, O Lord, which we can look forward to in worship and praise and thanksgiving. We can come together and bless you. For indeed it is you who continue to show us your grace and favor. Today, O Lord, as we come with humble hearts, we confess our sins and seek the blessings that Christ, our Lord, has earned for us on the cross. And so just as He has earned for us the forgiveness of our sins, so we pray, O Lord, that you would grant us forgiveness as well, and continue to purify us with the washing of water with the Word. Grant us to remember, O Lord, the things that you have taught us, that you would continue to teach us as well, and that we would remember to walk in them. As your Spirit, O Lord, would lead us, so we pray, dear Lord, that we would be led by your Word as well, and reminded how to live according to the calling that you have given us as your children. O Lord, we also thank you for this past week. Salamat, Panginoon, for the gift of work. That through it we can be productive. Through the skills that you have given us, we can be a blessing to others, to our employers and supervisors, to our teachers and mentors. And at the same time, we can also be a blessing sa aming mga families. That through the work that you have given us, we can enjoy as well the fruits of our labor. That we can bring food on the table. And so our needs are met, Panginoon, through the different callings that you have given us. And for this we are thankful. O Lord, we also
Thank you that through this we can remember that at the end of every week there is a day of rest. We can rest from all our work. We can praise you. We can thank you. We can rest in your arms. And on this day, we can remember your wonderful work, and at the same time we can serve one another, just as you have intended us to. O Lord, we also remember our country, the Philippines, at saka mga leaders namin, both elected and appointed. We understand that they are your ministers, whom you have placed in positions of authority. And so we ask that as you grant them wisdom, as you grant them the tasks needed so that they can lead our country, we pray, O Lord, that you would also give them a sense of accountability. Na sa mga nangyayari, Panginoon, ngayon sa aming bansa, may they be held accountable. And may they be, kung sino man ang responsible sa mga bagay na ito, we pray, O Lord, that He would step on the plate. And that, O Lord, we pray that if need be, so we pray, O Lord, that people would, people's eyes would be opened and make necessary corrections, Panginoon. We pray against abuse of authority. We pray against corruption. But at the same time, O Lord, even as we pray these for our leaders, we also pray for ourselves. That you would grant us patience bilang mga mamamayan, recognizing the authority that these leaders have come from you. And so, as we pray for them, we also pray for ourselves. That as they are held accountable, Panginoon, for their actions, and for what is happening, Panginoon, sa aming bansa, so may we also be held accountable, Panginoon, sa aming mga actions and how we live. How we live, Panginoon. How the principles of your word, how responsibility and accountability are also lived by those of us, mga ordinary citizens, at our level. May we not only, O Lord, hold accountable yung mga leaders namin, but that may this also be seen, Panginoon, in our lives, even as we pray for them now. We know, Lord, that yung mga decisions ng mga leaders namin may not always be aligned, Panginoon, sa values at saka biblical principles that we hold. Nevertheless, we pray for them. And ask, O Lord, that as our brothers and sisters in government continue to teach and preach the gospel, so we pray, O Lord, that the principles of your word would be seen, Panginoon, in how they conduct their day-to-day transactions, at saka how they also perform or accomplish yung mga tasks nila, in how they engage, Panginoon, with the citizens. So that in the end, O Lord, our prayer is that this would be seen in how our land is governed by the leaders. By the leaders who exercise authority over us. Especially now, Panginoon, as the Christmas season approaches.
as the year comes to an end. And so we pray, O Lord, that the truth would prevail, that it would be exposed, and at the same time, O Lord, that justice, O Lord, would be displayed. O Lord, we also thank you for the ministry that you have placed under our care. We consider it as a stewardship. We are your managers, you are the owner. And we ask, O Lord, that you would provide us, Panginoon, yung resources that we need so that we can continue as faithful managers. May we continue, O Lord, in the calling that you have given your people. Before you ascended into heaven. Because all authority has been given to you. So you have commissioned your followers to go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to obey all that you have commanded your people to do. And so may we do the same, while holding on to the promise that you would be with us unto the end of the age. As we continue, Panginoon, sa aming mga individual ministries, may this be, O Lord, the commission that we hold on to as your people, as your body, as your family. And wherever we go, and wherever you place us, O Lord, may this be our commitment as well. O Lord, we also come to you with our personal concerns. Most of us are sick because of the changing weather. And at the same time, yung ilan sa amin may mga allergies o matubod sipon. They're recovering. And so we pray, O Lord, that may you extend your healing hands upon us so that we would be well. We pray, O Lord, for Rachel and Riley. Si Riley na may lagnat at si Rachel na may konting ubo. We ask, O Lord, and you ask, O Lord, that you would grant them to respond sa mga medicines that they're taking and the rest that you give them. They could not be here, and so we ask, O Lord, that you would grant them, O Lord, yung healing that they need so that they could continue, Panginoon, in the different responsibilities that you have given Rachel at saka ganun din kay Ronel in taking care of their family. We also pray, O Lord, for Kuya Owek. Nagpapasalamat po kami sa successful operation niya kahapon, and he is undergoing recovery. We pray na maging maayos po yung kanyang recovery at maging stable din yung kanyang condition. We continue also to pray for Maming sa kanyang sakit sa tuhod and other physical conditions. We pray that you would help her, Panginoon, sa pag-manage ng kanyang physical condition at mag-respond siya sa kanyang mga medicines as well. For those of us, Panginoon, na may sakit ngayon or allergies, we pray na nakapag-respond din po kami sa mga medicines that we're taking. And at the same time, we pray that you would continue to strengthen us and heal us also, so that we can continue, Panginoon, sa aming mga iba't ibang mga tungkulin din. We are thankful, dear Lord, that through these concerns, we are able to remember one another and lift one another's burdens in prayer. Grant us to continue in this kind of ministry until you return.
And so, dear Lord, we are thankful that we can bear one another's burdens in your presence, and that through the gifts that you have given us, we can lift one another up in prayer, and at the same time help one another as well according to the grace that you have given us and to the need that you have shown us as well, so that we can fulfill, O Lord, the commission that you have given your people. O Lord, we pray that as we continue, Panginoon, in the ministry, may you grant us to also continue to point our families to you. We are thankful, Panginoon, that through our families we are able to provide and strengthen one another. Through our families we are able also to glorify you. And through this we pray, O Lord, that may you help us to point one another, Panginoon, sa aming Panginoong Jesus, and that we would come to the saving grace and knowledge of you, and that we would mature, Panginoon, as one body in Christ. As we come to you now in the study of your word, we also ask, dear Lord, that you would open our eyes to the truth. Illumine us. We pray that you would also speak to our hearts, and that as you do so, we pray that may we behold your glory in the pages of Scripture. We pray that we would see your beauty and excellencies, and as we do so, we ask that may you also grant us to respond to your call. For you are our shepherd and we are your sheep. We pray, O Lord, that you would strengthen us so that we would be able to stand in your presence and bless you and glorify you. We pray, O Lord, that as you do so, we pray that may you change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay lalako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na mamumula sa Isaiah 61 verses 1 to 3 sa pangunayan ng ating kapatid na si John Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang paglalang sa salita ng Diyos. Isaiah chapter 61 verses 1 to 3 says, The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a pained spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. This is the word of the Lord. Praise be to God. Muli, ang salita pa ng Diyos ay katotohanan. At ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo po ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. Ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Vencer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Isaiah chapter 61 verses 1 to 3. Nawa, banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kalakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na
Session, please. Good morning. Please excuse me, medyo may allergy lang ako. These past 2 weeks ay from flu, cough and cold, and ngayon naman mayroon naman akong allergy probably. Tingin ko na nahawa ako kahapon sa habang nagtuturo ng piano lessons. But anyway, we are here, all of us are here para sumamba sa ating Panginoon. So, we have read our passage from the Old Testament, and as is our practice tuwing last quarter of the year, pinag-aaralan po natin yung iba't ibang reasons Jesus came into the world. So, before we continue, hayaan niyo pong buksan ko po ang ating text. This time naman po sa Tagalog. So, Isaiah chapter 61, which is yung last part na siya ng book of Isaiah. Ang Isaiah is one of the great prophets in the Old Testament. Aside from being isa siya sa mga kilala, mahaba din ang kanyang naging ministry at mahaba rin yung kanyang aklat. So Isaiah chapter 61 verses 1 to 3. At ganito po ang sinasabi. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa may hirap. Pagalingin ng sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ni Yahweh, yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ng mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga taga-Sayon ay paligayahin, sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri, yaong aawitin. Ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingain. Sila ay uunlad na parang palamang itinanim, at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya ay pupurihin. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Sa tuwing sasapit ang Pasko, may ilan tayong mga Tagalog songs na classics actually, na bigla natin naririnig sa mga airwaves. Marinig natin sa social media, yung mga nakikinig pa sa radyo, maririnig din natin ito sa radyo. At meron akong probably i-recite na lyrics sa inyo, yung bridge at chorus niya. Most probably baka alam nyo ang awitin nito. Ganito ang sinasabi niya sa kanyang bridge. Dito ay mayroong caroling at may simbang gabi. At naglalakihan pa ang Christmas tree. Tapos inulit niya ang Christmas tree. Sa chorus, ganito ang kanyang sinabi. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. So alam natin itong awitin ito. Ang point ng awitin ay marami tayong dahilan para magsaya tuwing Pasko. Nandiyan ang mga bagay na nakakalakhan natin noong tayo mga bata pa, tulad ng caroling. Although nagbabago ang mga lyrics ng mga carol, lalo na yung ending, nagulat ako nung isang araw pagkatapos nila kumanta at nakatanggap sila ng konti na, ang tawag doon? Ano yung binibigay nung pagkatapos nila sa kumanta? Ano tawag doon yung binibigay? Ginagawa ba tawag doon? May tawag doon anyway. So may binigay, may inabot yung yung nakinig sa kanila. Thank you, yun yung kinanta nila. Thank you. Hindi ko na sasabihin yung isa. Ang babait ninyo, di ba dapat thank you yung huli? Aba ang sabi ng mga bata, ang babait ninyo, paldo. Sabi ko. Okay. So, nagbabago.
Pero same pa rin ang style, same pa rin ang mga inaawit, classics ang kinakanta ng mga carols. Nandyan ang simbang gabi, culturally, nandyan ang mga naglalakihang mga Christmas tree, although wala namang snow sa atin. Pero ang mga Christmas tree ay naglalakihan. Kahit hindi na magkasya sa bahay, kailangan malaki ang Christmas tree para may paglalagyan daw ng mga regalo sa ilalim. Pero ang nakakapagpasaya raw, ayon sa awiting ito yung mga iba't ibang bagay na nakakapagpasaya. Pero ultimately, ang sinasabi ng awiting ito ay ang papasaya daw sa atin ay ang pag-uwi ng mahal natin na nasa malayong lugar. Ibig sabihin, ang kausap ng awiting ito ay yung mga mahal sa buhay natin, ng mga OFW. Basically, yun yung intent ng writer ng kanta. At ayon sa awitin, kay saya kung kayo'y kapiling na. Ang Pasko po o Christmas ay may cultural context. At yun yung nilalaman ng awitin na nirecite ko sa inyo. Hindi naman masama po ang pagkakaroling o paglagay ng mga ilaw na kumukuti-kutita. Hindi rin masama na batiin ng isa't isa ng Merry Christmas. Ngunit para sa atin na mga mananampalataya, ang Pasko ay hindi lamang social-cultural activity. Ulitin ko, hindi siya social-cultural activity lang. Hindi lang siya para sa socials. When I say socials, may kinalaman sa interpersonal relationships, may kinalaman sa ibang tao. Hindi tayo nagse-celebrate ng Pasko para mag-get together lang o para magkaroon ng reunions lang. Para sa mga mananampalataya, ang pinakaugat ng ating kasiyahan tuwing dumadating po ang Pasko ay nagmumula sa theological, hindi socio-cultural. What do I mean by this? It is theological dahil nagmula po ito sa Diyos. It is a story that came from God Himself and He revealed it in and through His Word. Hindi po natin ito kwento. Ang problema kasi kapag ang ating kasiyahan ay nakaugat sa kwento po ng tao, hindi ito sustainable. Dahil lahat ng bagay, kung matatandaan natin sa mundong ito, ay hindi tumatagal. It's either nabubulok o namamatay. Doon patungo lahat ng bagay. It's because, sabi rin ng scriptures, all of creation is subject to corruption. Sa Romans 8:20. All of creation is subjected to corruption. Alipin ito ng kabulukan. Ayon po kay T. Desmond Alexander, isang theologian, sabi po niya sa kanyang aklat na from Eden to the New Jerusalem, everyone has a story to tell, although some may be more interesting than others. Undoubtedly, this is a product of a society that has imbibed the postmodern ideology that all truth is relative daw. All truth is relative. Therefore, kung all truth is relative, maririnig natin yung ibang tao, what is your truth? Or what is your truth? Relative daw. Your truth cannot be exactly my truth. Yun ang sinasabi nila. And in such a world, every story merits a hearing. Yet, no matter how many stories we hear, we may still be left with a sense of emptiness. Yun na nga yung point doon. Maraming tao may truth, maraming tao may kwento. Makikinig tayo and it merits a hearing, but at the end of the day, empty pa rin. We feel empty. For few stories address the fundamental questions of life. Yet one story stands apart from all the rest, and it claims for itself an authority not derived from human beings, but from God. So brothers, sisters, and friends, sa umagang ito, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito
sa bawat isa sa atin upang makilala natin na ang Panginoong Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Nawa magbunsod din po ito sa atin ng tamang pagsisiyasat o tamang pagsusuri sa ating mga sarili at pananalig sa Kanya habang nabubuhay po tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Itong pag-aaral po natin na reasons Jesus came into the world ay sinimulan po natin noong 2021. Matagal-tagal na rin. And we are on our 5th year of study already. And we will spend the whole month of December going through different Bible passages to answer the question, what is or are the reasons Jesus came into this world? What is the reason that Jesus came into this world? Ano po ba ang mga dahilan sa pagparito, pagbaba ng Panginoong Hesukristo sa mundo? In the following weeks, we can expect na pag-aaralan po natin yung reasons number 24 hanggang 26. Pero today, ang pag-aaralan natin ay ang reason number 23. Itong pag-aaral na ito ay mag-last hanggang 2026. Naka-plot na siya hanggang next year. So, dun, yung last phase ng ating pag-aaral nito ay magtatapos next year. So, for today, ang pag-aaralan po natin ay ang reason number 23 mula sa Isaiah chapter 61, verses 1 to 3. Ang aklat po ng Isaiah ay isinulat po ni Propeta Isaias noong panahon ng divided kingdom. Just a brief review lang ng history ng Israel. Nagsimula po ito sa United Kingdom of Israel. Humiling sila kay Samuel ng isang hari. At although ang Diyos ang naghahari sa kanila, nagmatigas po ang mga tao at humiling kay Samuel na bigyan sila ng hari at pumayag ang Diyos. Inalaw sila na magkaroon ng hari. Ang unang hari ng Israel ay si Haring Saul. After Saul, si King David. Nang mamatay si King David, ang pumalit sa kanya ay si Haring Solomon. At nang nagkaroon ng anak si Haring Solomon, at hindi nagkasundo yung mga tauhan ni Solomon at yung kanyang anak, nahati ang kingdom sa dalawa. Dahil sa alitan ni Jeroboam at ni Rehoboam, nag-divide yung kingdom. Ang north po ay naging Samaria, at ang south po ay naging Judah, the kingdom of Judah. About 191 years pagkatapos mahati po ang kaharian, sinugo ni Yahweh si Prophet Isaiah upang ipahayag ang salita ng Panginoon tungkol sa Judah at Jerusalem. Noong panahon ni Uzzias, ni Jotham, ni Ahaz at ni Hezekiah, mga hari po ito. Ilang hari ang inabutan ni Isaiah? 1, 2, 3, and 4. 4 kings. Mahaba-haba rin ang kanyang ministry. And by the time na naisulat ang passage na ito sa Isaiah 61, lumakas na lumakas po ang Assyria, and it has been 20 years pagkatapos nito lipulin ang northern kingdom of Samaria. So ang nangyari po, nilipol po ng Assyria ang Samaria, yung northern kingdom. Nag-war po ang Diyos sa Israel or sa Samaria, kapag hindi kayo nagsisi, patadala ko ang kaaway. Hindi sila nakinig. So nilipol po sila. And it has been 20 years since nangyari ito dito sa Isaiah chapter 61. And panahon na po ni Haring Hezekiah na anak ni Ahaz ng Judah nang isulat ito ni Isaiah. Initially, si King Hezekiah ay gumawa ng kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Ang ginawa po niya ay tinanggal niya yung mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa mga burol at binuksan po niya yung templo ni Yahweh. Pero kamalaunan, pinakita niya yung totoo niyang kulay, lumabas ito. Imbis na magtiwala kay Yahweh para iligtas ang bayan, mas nagtiwala sa political power and authority si King Hezekiah. Ang ginawa niya, dahil namatay yung hari ng Assyria, sabi niya, pagkakataon na ito.
para makawala. So ang ginawa niya, nagtiwala siya ngayon, nakipagsabuatan siya sa Egypt at sa Babylon. Mga pagan kingdoms. Ginawa niya ito sa kabila ng babala na hindi dapat magtiwala sa Egypto. When we read the pages of Scripture, time and time again, nagwa-warn ang Diyos. Huwag kayong babalik sa Egypt. Huwag kayong magtitiwala sa Egypt. Pero hindi yun ginawa ni Hezekiah. At dahil dito, nagpahayag ang Panginoon laban sa kanyang sambahayan. Sa Isaiah 39:6-7, sabi ng Panginoon through Prophet Isaiah kay King Hezekiah, "Behold, the days are coming when all that is in your house and all that your fathers have laid up in store to this day will be carried to Babylon." Ang superpower ng time na ito, si Assyria. Hindi pa si Babylon. Wala pa si Babylon. Maliit pa lang si Babylon. Kaya nga nakipag-partner siya kay Babylon. Si Judah or si King Hezekiah. Partner niya si Babylon dito. At ang sabi ng Diyos through Isaiah to the king, "Behold, the days are coming when all that is in your house and all that your fathers have laid up in store to this day will be carried to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. And some of your sons," sabi, "who will issue from you, whom you will beget, will be taken away. And they will become officials in the palace of the king of Babylon." Pero ang tumatakbo sa isipan ni King Hezekiah of Judah ay ganito. Wala na kasi ang Samaria. Tinangay na ng Assyria, so tapos na yon. There is no such thing as Samarians. Nawala na yon. Yung line na yon. Judah na lang. So ngayon, dahil kakampi niya ang Babylon laban sa Assyria, akala po ni Hezekiah magiging payapa ang bayan sa panahon ng Babylon. Pero ayon sa Panginoon, papalapit na raw ng papalapit ang panahon na at lumalawak ang Babylon. So, sasalakayin na niya ang dapat niyang mga salakayin. At tatangayin daw niya ang lahat ng nasa palasyo, walang matitira. Pati ang kanyang mga anak, yung mga anak ni Hezekiah at yung kaapu-apuhan niya ay dadalhin sa Babylon. Walang matitira. Makikita natin dito na ang kasalanan po, kasamaan sa paningin ng Diyos, ay may consequences. And Israel was guilty. At hindi pwedeng basta na lang na pabayaan yun ng Panginoon. Hindi niluwalhati ni Israel si Yahweh sa gitna ng mga bansa. Bagkus nakipag-partner pa siya. Hindi siya nagtiwala sa Diyos, nag-partner pa siya dito sa mga bansang ito. Even though there was a warning na huwag mong gagawin niya. Ganun pa man, hindi raw siya iiwan ng Diyos. Muli raw ipadadala ng Diyos si Prophet Isaiah para magpakayag sa kanyang bayan. Hindi niya iiwan ng ganun lang ang kanyang pangako sa Israel. Which leads us to Isaiah 61, 1-3. Buksan po natin ang ating mga Bibles. At ganito po ang sabi ni Isaiah, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant those who mourn in Zion, giving them a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the mantle of praise instead of a spirit of fainting. So they will be called oaks of righteousness," sa ibang versions, trees of righteousness, "the planting of the Lord, that He may be glorified." Dito sa ating passage, ang ibig sabihin ng, or pag tinignan natin yung aklat ng Isaiah, ang ibig sabihin po ng pangalang Isaiah o Isaias
ay Yahweh is salvation. Yahweh is salvation. Ayon sa mga scholars, it is possible daw na nag-minister po si Prophet Isaiah na humigit kumulang na 60 years, ganun katagal. Pero ang na-record daw dito sa kanyang aklat ay mga nasa 50 years lang daw. Sapagkat naabutan pa niya raw ang kamatayan ni Sennacherib, king of Assyria, noong 681 BC. Sabi po niya dito sa verse 1a, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me." Diyan muna. So, pinuspos daw siya ng Espiritu ng Diyos. Espiritu ni Yahweh. Hinirang siya. Binigyan ng kapangyarihan. Whenever we see these words sa Bible na the Spirit of God is upon me or anointed me, may specific na calling o may specific na responsibility na binibigay ang Diyos sa kanyang mga hinirang. And dito sa Old Testament, nakikita natin yung especially sa buhay ni Prophet Isaiah, na hinirang daw siya ng Diyos, binigyan siya ng tungkulin ng kapangyarihan. Sinugo siya para sa isang gawain, ministry or purpose. At anong purpose daw yun? Verse 1b, to bring good news. Sa ibang versions, to bring glad tidings to the afflicted. Hinirang daw siya ng Panginoon na magdala ng magandang balita o ng masayang balita. Bagay na bagay po sa kanyang pangalan, sapagkat sa kanyang pangalan makikita Yahweh is salvation. And so, as the book ends, makita natin dito, it's set against the backdrop of kings na puro mga failure. Makita natin dito yung pronouncement or proclamation ni Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me, and He has anointed me to bring good news or glad tidings. Para kanino daw itong glad tidings of salvation? Ang sabi niya, to the afflicted. Sa ibang translations, ang ginamit po, especially sa Tagalog, ang ginamit ay mga maamo. Sa mga maamo, or to the meek and gentle. Sa iba naman, mapapansin natin sa mga mahihirap. Ipapaliwanag natin yan later. Dahan-dahan lang natin ilalatag. So, mental note lang muna, ganyan yung mga ginamit na salita. Mapapansin po natin na sila rin, itong mga maamo, itong mga mahihirap, itong afflicted, sila rin po later on ang tinatawag na broken-hearted sa passage. Sa verse 1b. Sila rin ang tinatawag na captives or mga prisoners, mga bihag at bilanggo sa verse 1c. At sila rin ang tinatawag na namumulila sa ibang versions o sila ay tumatangis sa verses 2 and 3. The same people. Ano kaya ngayon ang significance o meaning nitong bringing the good news ni Prophet Isaiah to the afflicted? Isa-isahin po natin. Number 1. To bring good news means to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners. So, sabi niya sa verse 1c, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners. Noong panahon po ni Isaiah, it is said na ang matuwid na hari raw ng ancient Near East ay mayroon siyang certain conduct or practice na ginagawa on his first or second year. Pagkatapos siya iluklok on his first or second year, it's either nagpapatawad daw itong haring ito or nagpapalaya ng mga nakakulong. Parang kumbaga katumbas nun sa panahon natin yung presidential pardon. May mga nakakulong at binibigyan ng parole. Parang ganun. So, ginagawa ito ng haring ito, ng matuwid na hari, as an act of justice. So, the king sits as both judge and savior. At ginagawa nila ito on their first or second year ng pamumuno. Ayon po sa tradition, ang background po ni Isaiah ay he is the son of Amos. Si Amos po ay kapatid ni King Amaziah ng Judah.
So, si King Amaziah ay, which means na royal family po siya. Prophet Isaiah is in the line of David. So, he is in the line of the Davidic kings. Member siya ng royal family, may access siya sa royal courts. Ngayon, kung i-connect natin ito sa passage na sinasabi niya, to bring good news, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners, na ginagawa lamang ng hari, does this mean that later in Isaiah's life, magiging hari po siya? Kasi sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to bring good news to the afflicted, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners. Gawain ito ng isang hari. Ibig sabihin ba, hiniran siya ng Diyos na maging hari at tuparin niya ang tungkulin ng isang matuwid na hari. When we look at Isaiah's life, hindi naging hari si Isaiah. Although nandun siya sa Davidic line. At member siya ng royal family. Pero hindi siya naging hari. So paano ito? Yun yung question mark. Tuloy lang po natin. Number 2, what does it mean to bring good news? To bring good news means to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God. To proclaim, sabi niya nga sa verse 2a, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Itong favorable or acceptable year ay hindi po literal na taon, na parang 365 days. Kapag sinabi natin taon kasi, akala natin 360 days or 365 days. Ito po ay hindi literal na taon, kundi panahon. It is a time when God will display His loving kindness upon His people based on His covenant promises. At sabi nga niya sa kanyang pangako sa Isaiah 54, 7-10. Sabi diyan, for a brief moment I forsook you. Kausap niya si Israel. But with great compassion I will gather you. In an outburst of anger I hid my face from you for a moment. But with everlasting kindness I will have compassion on you. Sabi kanina sa Psalm 30, anger may last for a moment, but His favor will last for a lifetime. Sa pages of Scripture, paulit-ulit yung ganyang klaseng pinapakita ng Diyos na loving kindness and faithful niya. Dito, it is measured in terms of yung panahon. Yung haba ng panahon. Sabi pa sa verse 9, for this is like the days of Noah to me, sabi ng Diyos. When I swore that the waters of Noah would not flood the earth again. So I have sworn that I will not be angry with you, nor will I rebuke you. For the mountains may be removed and the hills may shake, but my loving kindness will not be removed from you, and my covenant of peace will not be shaken. Sa Jeremiah, maririnig rin natin ito. Sa Ezekiel, mababasa rin natin ito. Ang tinatawag na eternal covenant ng Diyos. Sabi dyan says, the Lord who has compassion on you. Sa biblical history, alam natin na tinapon ni Yahweh ang Judah sa Babylon. Ang Samaria, sinalakay, kinuha, kinangay papuntang Assyria, Northern Kingdom of Samaria. Yung Southern Kingdom of Judah ay tinangay, sinalakay ng Babylon at tinangay. There was a number of deportations. At yung part ng mga deportations na yun, malalaman natin, mababasa natin, especially sa mga Sunday school teachers, si Daniel. Kaya nga napatpat si Daniel sa Babylon. Kaya nga si Daniel ay nakilala si Nebuchadnezzar at yung kanyang mga kaibigan. Part sila ng exile. At itong captivity na ito or exile ay tumagal ng 70 years. Dahil sa pagsuway ng Judah sa kanilang tipan sa Diyos. Pero based dito sa mga passages sa Isaiah, when he proclaims the favorable year of the Lord,
pinapakita ng Diyos na may katapusan ang mga paghihirap. And what will begin is the favorable year of the Lord. God will gather His people once again at patutunayan niya ang kanyang katapatan at kagandaang loob sa kanila. Matatapos din ang 70 years. So hindi naman panahon ng pagliligtas lang ang pinahayag ni Isaiah. Maging ang kapalaran ng mga bansa ay kanyang pinahayag din. Sabi niya sa Isaiah 34, 1-2 at saka verse 8, "Draw near, O nations, to hear, and listen, O peoples. Let the earth and all it contains hear, and the world and all that springs from it. For the Lord's indignation is against all the nations." Ito yung pinag-uusapan din natin from Psalm 2 last week, di ba? For the Lord's indignation is against all the nations, and His wrath against all their armies. He has utterly destroyed them. He has given them over to slaughter. Verse 8, "For the Lord has a day of vengeance, a year of recompense for the cause of Zion." Tulad po ng isang haring manlulupig, dudurugin niya ang lahat ng kanyang kaaway para ipagtanggol ang bundok Zion, ang bundok ni Yahweh, laban sa mga bansa. May araw daw na nakalaan para hatulan silang lahat. So across the book of Isaiah, makikita natin itong proclamation of yung year, favorable year of the Lord, at saka day of vengeance ng Diyos. When we look at how we proclaim the gospel, how do we proclaim the gospel? Nandun ba makikita ang favor o grace ng Panginoon at ang kanyang day of vengeance? O puro tayo grace, grace, grace lang? We see here sa Old Testament, when the gospel is proclaimed, or when the good news is proclaimed, hindi favorable year of the Lord lang. Kasama pati ang day of vengeance. May nakalaan na araw para hatulan ang lahat. At lahat tayo haharap sa Panginoon. Pangatlo, to bring good news means to comfort all who mourn and give them joy. Sabi po niya sa verse 2b, to comfort all who mourn. And then sa verse 3, to grant those who mourn in Zion, give them a garland instead of ashes. Yung garland, yun yung flowers na nilalagay sa ulo. Or pwede rin yung nilalagay dito sa leeg. The oil of gladness instead of mourning. The mantle of praise instead of a spirit of fainting. Yung mga larawan na ginamit dito, or descriptions, na katulad ng ashes or abo sa ating passage, ay sagisag po ng kabigatan ng loob at kapighatian. In the Old Testament, naglalagay sila ng abo sa kanilang ulo. Talagang binubuhusan nila ng abo. Imbis na tubig, abo ang nilalagay nila sa kanilang ulo, or umuupo sila sa abo, o humihiga sila, nagpapatira pa sa abo. Kapag nagsisisi po sila sa kanilang mga kasalanan, at nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. What does this say? This is lost on us, yung ganitong practice. Hindi naman natin ito ginagawa. Pero to the people in the ancient Near East, ginagawa nila ito para magpakumbaba. Parang sinasabi sa harapan ng Diyos, ako ay abo lamang sa iyong harapan. Sapagkat ang tao ay nagmula sa, patayin ko muna ito, distraction ka. Meron pang Viper. Hindi ko kayo kailangan nila. Kapag naglalagay sila ng abo, o umuupo sa abo, nagpapatira pa sa abo, sinasabi nila sa harapan ng Diyos, ako ay abo. Because I came from ashes. Sinasabi yun, pag may namamatay, di ba? Ashes to ashes, dust to dust. At ganoon, pag
nagsisisi sila. Ganun ang ginagawa nila. Sa mga tuwid, itong mga na makikita natin ng mga descriptions dito sa verse 3 ay may pagkilala at pagsisisi sa kanilang kasalanan. Kaya sila nagtatangis ngayon, kaya sila nabibigat at ang kanilang mga loob. Fast forward sa panahon natin, paano ba tayo ngayon magsisi sa harapan ng Diyos? Ang dapat nating maintindihan kung haharap tayo sa Panginoon at magsisisi sa ating mga kasalanan ay kailangan natin i-acknowledge sa Kanyang harapan na nagkasala tayo. Kaso marami sa atin ganito ang style. Hihingi ako ng patawad sa Panginoon, nakapatawaran sa Panginoon. At dapat niya akong patawarin kasi lumapit ako sa Kanya. Teka lang, God does not owe you anything. Ikaw pa nga ang nagkautang sa Panginoon dahil sa iyong mga kasalanan. And if He does not forgive you, He is still a holy God. If He judges you on the spot, and if He kills you, He is still a righteous God. Sapagkat tayo yung nagkasala. At dahil tayong nagkasala, wala tayong karapatan na manumbat sa Kanyang harapan o sumbatan siya na dapat niya tayong patawarin. It is out of His grace, it is out of His loving kindness kung bakit siya nagpapatawad. Ganun ang style natin yan. Kahit sa kapwa-tao natin, imbis na humingi tayo ng kapatawaran ng maayos at i-acknowledge ang ating kasalanan, ang ginagawa natin, lumapit na nga ako sa iyo eh. Ayaw mo pa ako patawarin? Abay, nanunumbat ka pa. Inayos mo pa sarili mo sa harapan ng taong nasaktan mo? Inamin mo ba? Ayaw natin aminin. Wala kahit anong pag-aamin. Pero makikita natin in the pages of Scripture, mga tao noong unang panahon, pag humaharap sila sa Diyos, sabi pa nga kanina sa Psalm 30, hindi lamang abo. Nagsusuot sila ng sackcloth. Natanggal nila yung mga komportable at magaganda nila, magagarang mga damit. At anong sinusuot? Ang sinusuot nila sako. God does not owe us anything. But it is out of the kindness of His heart that He shows us forgiveness. And so when we come to Him, let us come to Him in humility and repentance. Let us acknowledge our sins ng maayos. Hindi parang siya pa ang may utang sa atin dahil lumapit tayo sa Kanya para patawarin tayo. He does not owe us any forgiveness. Kaya nga, mapapansin natin dito, sila yung nagtatangis. Sino yung mabibigat ang mga loob? Itong mga broken-hearted. Itong mga those who mourn. At kasama raw sa ministry ni Prophet Isaiah, ang alawin ang mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan kung hindi mo muna aakuin ang iyong kasalanan. Uulitin ko. Hindi mo pwedeng sabihin na nagsisisi ka kung hindi mo muna aakuin. Kadalasan tumatalog tayo eh. Lalapit tayo, nagsisisi na ako. Hindi mo pa nga inako eh. Paano mo makukuha yung forgiveness kung hindi ka muna nagre-repent? And so, paano mo makukuha yung aliw, yung blessing ng aliw, kung hindi ka rin nagsisisi na maayos? Pagkakadupang-dupang yan. Sabi dito, matatapos din ng kanilang kapanglawan. Hindi laging ikukubli ng Diyos ang kanyang mukha. So, ang requirement ay matuto tayo magpakumbaba. Siya ang Diyos. Tayo ang apo. Siya ang manlilikha.
tayo ay hiningaan lang. Sa araw na magpahayag daw si Isaiah, mapapalitan daw ang kanilang abo ng mga putong ng bulaklak, ang kanilang pagtangis ng kagalakan, at ang kabigatan ng loob ng mga damit na kapurihan. At dahil lahat ng bagay na ito ay ginawa sa kanila, binigay sa kanila. Hindi sila gumawa nito, hindi nila pinaghirapan ito. Itong lahat ng bagay na ito ay pinagkaloob lang sa kanila. Binigay. Sabi ni Prophet Isaiah, matatawag daw silang mga punong kahoy ng katuwiran. Sa English, ang ginamit, oaks of righteousness. Tinignan ko kung ano yung oak sa ginugel ko. Mga malalaking puno ito na spread out yung mga branches at malalalim ang mga ugat. So, anong sinasabi dito ni Prophet Isaiah? Tulad raw ng mga puno na matibay at matuwid, hindi madaling mabuwal, na ano daw? Sabi dyan, pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. So itong mga pinagkalooban ng kasiyahan at katuwiran ng Diyos ay buong buhay nila magiging matibay, matuwid, at hindi mabubuwal. They will praise the Lord and point to the gardener who planted them. It brings us back doon sa time na ginawa ng Panginoon ang halamanan ng Eden. Pero dito sa larawan ni Isaiah, ang mga halaman ay tayo. At napakaganda ng ginawa ng Panginoon ng halamanan. Ang ministry po ni Prophet Isaiah noong panahon ni King Hezekiah, at ayon po sa tradition, ay natapos doon natapos yung ministry ni Prophet Isaiah sa panahon ni King Hezekiah. And according to tradition, ang buhay ni Isaiah ay natapos dahil pinatay po siya ng anak ni King Hezekiah na si King Manasseh. Pinatay siya ni King Manasseh. Naglingkod ng tapat si Isaiah, pero yung anak ni King Hezekiah na kanyang pinaglingkuran ay pinatay siya. Sa makatuwid, hindi naabutan ni Prophet Isaiah ang pagsalakay ng Babylon. Hindi niya naabutan yung pagtangay sa Judah papuntang Babylon, at hindi niya naabutan yung 70-year captivity. Mga kapatid, bagaman si Prophet Isaiah, sa makatuwid, itong mga sinasabi ni Prophet Isaiah na the Spirit of the Lord is upon me, hindi niya natupad sa kanyang ministry. Yes, he is one of the great prophets of the Bible, pero hindi sa kanyang panahon naganap ang mga bagay na ito. Because in God's plan of redemption, there is someone much, much greater than Isaiah. There is someone much, much greater than him who was able to bestow these blessings upon God's people. Pagdating ng New Testament, makikita natin itong someone greater na naglalakad sa deserts ng Israel. Papunta siya isang Sabbath sa isang synagogue at nandun siya magbabasa ng Isaiah scroll. Binigay sa kanya ang Isaiah scroll at binuksan niya ang Isaiah sa Isaiah 61. At ganito ang sinasabi sa atin ng New Testament. And the book of the prophet Isaiah was handed to him. And he opened the book and found the place where it was written. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives, and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord.
And he closed the book, gave it back to the attendant, and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." Sa kanyang pagdating, narinig natin ang magandang balita at nabuksan ang ating mga mata. Mula sa pagiging bulag, nakita natin ang liwanag. Nakita po natin na tayo ay tukha. Tayo ang tinatawag na maralita sa kanyang harapan. We are those who are poor in spirit. At kailangan natin siya sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa parating na kahatulan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan. Tayo ang mga dating bihag na pinalaya, mga dating bilanggo na pinatawad at pinawalang sala. At ngayon, tinitipon niya tayo para aliwin ng bawat isa. Dahil pinalitan niya ang ating mga abo ng pagsisisi sa kasalanan, ng kagalakan ng katuwiran at kasuotan ng mga pagpupuri. Sa kanyang pagdating, nakita rin po natin na mas matagal ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon kumpara sa araw ng paghihiganti. Kapansin-pansin na agad niyang sinara. Pagkatapos niya basahin yung to proclaim the favorable year of the Lord, agad niyang sinara ang aklat ni Isaiah at hindi na niya sinabi the day of vengeance of God. Sapagkat bumaba siya para ganapin ang pagtitiis ng lingkod nang sa ganon dumaloy para sa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Siya po, Panginoong Jesus. Siya ang tinutukoy sa Isaiah 61. Naging bibig lang si Prophet Isaiah. At muling babalik ang Panginoong Jesus para sa araw ng paghihiganti at paghatol sa lahat. Anong tugon natin dito? Sabi ko sa verse 3, "So they will be called oaks of righteousness, the planting of the Lord that He may be glorified." Hinahalin tulad daw po tayo sa magandang halamanan ng Panginoon. At tayo ay tinanim na maging mga matitibay na punong kahoy ng katuwiran. Malago ang mga dahon at malalim ang mga ugat. Hindi madaling mabuwal. Dahil tayo, ganito ngayon ang dapat na ating pag-isipan. Dahil tayo po ay pinalaya mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan, dapat lang mamuhay tayo ng karapat-dapat sa pagiging isang malaya. Kung tinawag ka na maging punong kahoy na matibay, punong kahoy ng katuwiran, mamuhay ka ng karapat-dapat bilang isang punong kahoy ng katuwiran. Pagpatuloy mo yun. At dahil tayo'y pinawalang sala mula sa ating pagkabilanggo, mamuhay tayo ng karapat-dapat sa pagiging pinawalang sala. Kasi kung huwad ka at hindi ka naman totoo, maaaring gayahin mo sa una, pero hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Ang pagkatawag sa mga tunay na pinalaya, mga tunay na pinawalang sala, ay manatili hanggang huli. Pero kung gagayahin mo lang, hindi ka tatagal. Ipapakita mo ang iyong totoong kulay. Ngayon sa mga tinawag, dahil ikaw ay na kay Kristo at pinalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan, patuloy kang mamuhay ng karapat-dapat sa pagiging malaya. Dahil tayo'y pinawalang sala mula sa ating pagkabilanggo, patuloy tayong mamuhay ng karapat-dapat sa pagiging
pinawalang-sala. All of these blessings did not come from us. It was given to us by grace. At dahil napalitan ang ating mga abo ng kagalakan, huwag po natin kalilimutan, purihin at pasalamatan ng ating Diyos dahil sa ginanap ng kanyang anak sa kanyang buhay at kamatayan. Mga kapatid at kaibigan, itong dahilan kaya masaya tayo sa tuwing sasapit ang Pasko. Sapagkat ang hinirang ng Panginoon ay bumaba, naging tapat sa kanyang pangako, pinagaling niya ang ating mga bagbag na puso at sinimulan ng pagbabago. Bago na eh. Mamuhay ka nang naaayon sa pagkatawag sa iyo, sa pagbabago. Christmas is a time of rejoicing. Pinagaling niya tayo, binago tayo. Let us rejoice in Him. Because Jesus came into the world. And what is the reason Jesus came into this world? My brothers and sisters, Jesus came into the world to bind up our broken hearts. This is the reason Jesus came into this world. It is His story that will not leave us with a sense of emptiness. Isa puso natin ang mga bagay na ito. Purihin po natin ang ating tapat at mapagmahal na Panginoon. Tayo na lang. O Lord, we thank you for your word. We thank you for the rebuke and correction that we receive in how we ought to approach you. Salamat, Panginoon, din for these promises and blessings that you have initiated to shower upon your people. We thank you, O Lord, for the gift of righteousness, the gift of joy and happiness in your presence. We thank you for the gift of freedom from our sin, from the power of sin. And we thank you for the joy of your presence. Indeed, that is enough for us. And so we pray, O Lord, that as we continue in the newness of life, that you continue to live through your people. O Lord, we pray that may you grant us, just as you have made us, O Lord, into oaks of righteousness. So we pray that may we live accordingly. Strong and firm. Leaves that are flourishing. With roots, O Lord, that are deeply growing in your word. And so we pray, O Lord, that we would continue, that we would persevere, especially in the face of trials, in these things that you have taught us. O Lord, we thank you for these promises. And we thank you that in your Son Jesus Christ, these promises are yes and amen. And that is why we enjoy them, O Lord. So we pray that as we experience, Panginoon, this gladness we have in you, may you grant us, O Lord, to be able to share these to others also.
who have received a full meal from you. So we pray, O Lord, that we would be able to share it to other beggars as well. Oh, we are but ashes. In your presence, O Lord. Sinful people whom you have made into saints. From ashes you have made us into oaks of righteousness. And for this, O Lord, we are thankful. Grant us to continue to praise you today. And to remember, dear Lord, the things that you have done for the rest of our lives. That we will remain in you. And bless you. And enjoy you forever. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating banal na hapunan. And allow me to read to you yung kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng mananampalataya at ng iglesia bago tayo mag-proceed sa distribution ng elements. So, ang order natin is after the preaching of the word, we celebrate or commemorate yung Lord's Supper. And then after which, we will come to the Lord examining ourselves. Pagkatapos nun, tatawagin po natin si Brothers AJ at saka si Ronel para i-distribute sa atin yung elements and then sabay-sabay tayo magpa-participate sa banal na hapunan. Given that, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng mananampalataya at ng iglesia. Ganito po ang sinasabi sa paragraph number 2 ng ating VBM Statement of Faith number 10. Ang banal na hapunan po ay kaloob ni Kristo sa atin na kanyang iglesia upang gunitain at ipahayag ang kanyang kamatayan. Nagsisilbi rin itong paalala po sa lahat ng mga hinirang na darating ang araw na matatanggap natin ang lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan at mauupo tayo kasama niya sa kanyang hapag. It is both a promise of it is both a proclamation of the reality na binago tayo ng Panginoon, and it is also a promise na matatanggap natin ng lahat ng blessings of redemption at makakasama tayo sa kanyang banquet hall. Ang mga elemento ng banal na hapunan, yung tinapay at ang alak, ay larawan po ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Dahil ito'y panlabas na patotoo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang, pinapahayag po natin sa pamamagitan nito na kaisa po tayo sa kamatayan ni Kristo at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. So meron pong gospel proclamation as a church whenever we celebrate Lord's Supper. Kaya mahalaga po ito sa lahat. As a church, as one body in Christ, we proclaim the Lord's death until He comes. This means na ang ordinansa ng banal na hapunan ay isang spiritual na pakikipag-isa or spiritual communion sa Panginoon sa tuwing nakikibahagi po tayo. Kung hindi po natin naiintindihan ang Ebanghelyo o ang ordinansang ito, mas makakabuti po sa atin na huwag muna makibahagi. Dahil ito ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinapangunahan po ito ng salita ng Diyos at taimtim na pagsusuri sa ating sarili. So mga kapatid sa Panginoon, we may now take this time of silence upang suriin ang ating mga sarili at lumapit sa Panginoon. After which, sabay-sabay po tayo mag-partake sa Lord's Supper.
O Lord, we thank you that through the elements of the bread and the wine, we can come together in fellowship and proclaim the good news of our Lord Jesus Christ as one church, as one body in Christ. We pray, O Lord, that you would, just as you have called us to one life and one body, so we pray that we would also express it as we partake of the bread and the wine. That just as you have given us, Panginoon, your body and blood of the new covenant, so may we, O Lord, happily receive it as one body and proclaim, O Lord, what you have done for us before the world and in your presence as well. Grant us, O Lord, to be faithful in this. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Tawagin po natin si Brother AJ at si Brother Ronel sa pag-distribute sa atin ng elements. Tumayo po tayong lahat. Pataas natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Itaas po natin ang sarong. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray. Dear Lord, we thank you for granting us these elements so that through them we can remember your perfect and finished work in redeeming us, your people. Grant us, O Lord, to continue in this ministry in proclaiming the gospel of Christ's death on the cross until you return. And so praise your name, O Lord, as we remember these things and take them to heart. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay lalaki na po tayo sa ating Ministry of Giving, our tithes and offering. Buksan po natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 9. Ito po sinasabi. We want you to know, brothers, about the grace of God that has given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this not as we expected,
but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so we should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y umawit papuri sa ating sa inyo, Panginoon, nagmumula ang pagpapala at biyaya. Salamat, Panginoon, sa araw nito. Salamat sa buhay na pinikalap niyo po sa bawat isa. Sa inyong katuwiran. Kaya kami narito, Panginoon, makatayo at makatutugon sa inyong harap. Nagpupulit yung papasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong salita na aming napakinggan. Na namin ang kagandahang loob, Panginoon. Nakayawang siya ng aming tagapagligtas. Siyang aming aliw. Ang aming kanlungan sa oras ng pangangailangan. Na siyang nagpagaling sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig, sa inyong kagandahang loob, Panginoon, na pinakita sa krus sa pamagitan ng anak ng Panginoon sa Kristo, ang aming Diyos at tagapagligtas. Siyang tumupad ng mga pangako. Dalangin namin, Panginoon, na kayong siyang patuloy na mag-iingat sa amin, Panginoon. Mag-aaliw sa amin habang kami, Panginoon, ay naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Upang makasama ka sa buhay na walang hanggan, sa inyong kaharian. Pupuli sa inyo, Panginoon. Wala na iba. Muling dalangin namin, Panginoon, sa aming pagbibigay. Dalangin namin na kayong siyang patuloy na magbigay sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang physical, kundi spiritual. Dalangin namin na ang pagbibigay magamit namin ito sa pangangailangan ng Iglesia, tutulong sa aming mga kapatid na nangangailangan. Hindi pagkus, Panginoon, magamit namin ito sa pagpapalaganap ng iyong salita. Magandang balita, paligtasan. Salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, kami ay nagpupurit ng papasalamat sa inyo. Kung aming dalangin
Salamat kami sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Nanatili po tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen.